Paano ako nakapasok? Binuksan ko bang pinto? Binuksan ko? Hindi. Hindi mo yun binuksan. Ang ginamit ko yung susi ni Madam Adela. Patawad, Ma'am Tanya. Masyado ako nag-alala sa inyo. Kumusta na kayo? Talaga? Meron pa palang tao dito sa mundo na nag-aalala sa akin. Pero dapat umalis ka na dito dahil baka bumalik si Pedro. Magagalit na naman yun pag nandito ka. Umalis ka na, umalis ka na. Hindi. Babantayan kita. Hindi kita iiwan. Napakabuti mo sa akin. Sana nagkaroon ako ng kapatid na katulad mo. Pwede ba kitang maging kapatid? Ma'am Tanya, itigil mo ng pag-inom. Hindi to makakabuti. Wala nang sisira sa akin ngayon. Nag-iisa na ako sa mundo. Hindi. Ayaw na ako makita ng pamilya ko. Ayaw na nila sa akin. Pati na lalaking minahal ko, ayaw na rin sa akin. Hindi. Huwag ka malungkot, Ma'am Tanya. Makinig ka. Lagi ko napapanood sa mga romantikong pelikula, sa teleserye. Ang pag-ibig ay nagtatagumpay. Ito ay isang mas romantikong istorya. Masasabi kong madrama at napakalungkot. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Hindi ba romantiko na ang mahal ko ay hindi ako minahal? Gusto ko lang na dalhin niya ako sa Rancho Los Angeles. Mahalin niya ako, ang anak namin, ang aming pamilya. Ano yung Rancho Los Angeles? Ha? Ano yun? Ito. Itong rancho ng kanilang pamilya. Ha? Malaki ito. Oo. Isang lugar na napakagandang lugar. Napakarami nilang lote. Presko ang hangin at ang araw. Ako, lagi kong naiisip ang mga anak kong nagtatakbuhan, nagkakasayahan. At si Pedro na lalo kong minamahal. Ma'am Tanya, ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Naiisip ko, nakikipagtalo siya sa kanyang pamilya dahil sa akin. Bigyan mo siya ng panahon. Malay mo, yan din ang mga plano niya. Oo. At ang anak namin ang babago ng lahat para ako'y kanyang mahalin. Pero alam mo, Ano? bigla siya nagalit sa akin nang sabihin ko sa kanya na ako'y buntis at galit na galit siya sa akin. Hindi naman siguro. Baka natakot lang siya. Ang mga lalaki takot na magkaroon ng obligasyon sa kanila magiging anak. Kaya siguro ganun. Un filio. Pero alam ko mahal ka ni Sir Pedro. Baka takot lang siya. Pakiramdam ko ikaw lang yata ang tanging tao na nakakaintindi sa akin. Kaya gusto kita. Dahil para na kitang nakababatang kapatid. Dahil dyan, ipakikita ko sa'yo ang aking secret diary. Narito. Ito, tingnan mo. Dito ko itinatago ang mga nararamdaman ko kay Pedro. Sana itigil mo na pag-inom ng alak. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako iinom kahit kailan. Ito na. Ito na ang magiging huli. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día... May kailangan kayo? Paumanhin, dito ba nakatira si Pedro Angeles? Sino sila? Matalik kami magkaibigan at nakita ko siyang galing dito. Kung talagang magkaibigan kayong dalawa, bakit hindi mo na lang siya tawagan? Dahil pag nakita kita ulit dito, tatawag ako ng pulis. Malinaw? Paumanhin po. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito.
Nakakatakot ang buhay ko. Maaaring nakikita nila at masasabi na maganda ang buhay ko, hindi ba? Hinihingi mo ba ang opinyon ko? Oo, Fidel, pakiusap. Bata pa ako, kilala mo na ako at gusto kong hingin ang opinyon mo. Ang buhay mo ay hindi naging madali. Pero hindi rin ito impyerno. Sa lahat ng pinagdaanan mo, lumaki ka na isang matipuno at responsable. Hindi ka gumawa ng mga walang kwentang bagay o sumira sa buhay ng ibang tao. Tinutukoy mo ba ang aking ama? Hindi ikaw ang tipong tatakbo sa isang responsibilidad. Fidel, hindi ko pwedeng pakasalan si Tanya dahil hindi ko siya minahal kailanman. Hindi sa gusto niyang paraan ng pagmamahal. O sige, ngayong malinaw na sa'yo kung ano ang nararamdaman mo. Maging tapat ka kay Tanya at huwag mo na siyang paasahin pa para hindi na siya tuluyang umasa. Hindi. Alam niya ang aming relasyon ay hindi na magiging gaya ng dati. Pero gusto kong malaman mo, Pedro, na ang batang dinadala niya ay walang kasalanan. Hindi ko maintindihan. Ang bata ay walang kasalanan sa pagkakamali ng kanyang mga magulang. Ngayon, anong dapat kong gawin? Ha? Isakripisyo ko ang lahat at pakasalan siya? Hindi sa kanya, pero para sa bata. Ang sinasabi mo ba ay tanggapin ko ang bata at tanggihan ko si Tanya? Ikaw lang ang makapagdidesisyon niyan, Pedro. Baka pagdating ng araw, ikaw at si Senyora Tanya ay matutuwang magmahalan. Hindi ko alam, Fidel. Wala akong nakikitang malinaw. Naguguluhan ako. Ang isang bata na hiwalay ang magulang ay nararapat na alagaan at mahalin. Alam mo, Pedro, ang ibig ko sabihin, kahit na kayong dalawa ay may hiwalay na buhay, ang batang yan ay mga ngailangan ng ina at ng ama. Alam mo, hindi ko alam kung ito ang dapat kong gawin pero sa tingin ko dapat kong alagaan si Tanya at ang aking anak. Baka ito ang tanging paraan para mabago ang relasyon ko sa kanya at para din tuluyan na siyang tumigil sa kanyang bisyo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ang lahat ng ginawa mo, sumira sa puso ko. Iniwan mo ng ganun-ganun na lang, Pedro. At ngayon, ang buhay ko, lahat ng ito'y nawala na rin ang kabuluhan ng pag-asa dahil iniwan mo ko. Ang mga nakasulat dito ay puno ng emosyon para sa'yo, Pedro. Kaya pag nabasa mo na ito, maaaring matakot ka at maisip mo na mahal mo din ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin sa akin ito. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin ito. Ikaw, mamatay ko ito. Hindi ako makapaniwala. Si Mr. Pedro, yung gwapong lalaking yun, karelasyon ni Miss Tanya. Oo, inaamin ko magandang lalaki siya. Pero masama siyang tao. Napakasama. Hindi talaga makikita yan sa panlabas na anyo. Oo, tama. Pero parang may dapat akong gawin imbes na maupo lang. Pakiramdam ko parang meron akong kailangang gawin para tulungan si Ma'am Tanya. Mas gusto ko ang tungkol sa atin, ha? Hanapin mo si Vittorio. Ha? At yun lang. Bigla mong naisip na hanapin si Vittorio. Mas madali sana kung hindi mo lang pinakialaman ng email address ko, hindi ba? Hindi Madali sana kung hindi mo nawala yung notebook mo kung saan nakalagay ang lahat ng impormasyon na meron ka tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira yung email niya, hindi ba? Sige, tumigil ka na. Tama na. Ayoko ng pagtalunan yan.
Hanapin na lang natin siya pag may pagkakataon. Alam mo kung anong inaalala ko ngayon? Ang kalagayan ni Ma'am Tanya. Masyado siya nasasaktan. Hindi niya dapat maramdaman yun. Dahil Ate siya ay... Joella, sigurado ka mabuti siya? Hindi mo pa siya masyadong kilala. Pero nakita ko mahal niya si Sir Pedro. Hindi, pabayaan mo, ate. May taong naghahanap kay Mr. Pedro. Talaga? Oo, sinabi sa akin ni Madam Adela. Ayokong madamay ka sa problema nilang dalawa, ate. Ah, kung ganun. Talagang may rason. Para tulungan ko si Ma'am Tanya dahil hindi ako basta... Hindi, ate, sinabi ko na sa'yo. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam sa babaeng yon. Nagtatrabaho ka lang sa kanya, yun lang. Teka, anong nangyayari sa'yo? Huminahon ka. Huminga ka na malalim. Huwag ka mag-alala, ha, Gianna? Pangako, hindi na ako makikialam sa problema nila. O sige, Mabuti. tigilan mo nang masangkot sa kanila, ha? Pangako yon. Pumunta tayo sa park. Makakabuti sa atin ang sariwang hangin para makalimutan ang problema. Halika na. Aliwin natin ang mga sarili natin. Magsanay tayo sa lugar na ito. Pag-aralan natin ang Mexico. Magsaya tayo. Pumunta tayo sa Halika na. park. Natatakot ako kapag nag-overdose ako. Pero ngayong malaking epekto sa'yo nito, sigurado ako, kailanman hindi ko naisip na ang lahat ay dito matatapos. Pero ito ang mas makakabuti para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat. Mas maprotektahan mo ako pag mas marami pang pakalma. Sana maramdaman mo ang takot. Sana maramdaman mo. Ikinagagal ako makilala ka, Senyor Dragon. Tawagin mo na lang akong Vittorio, yun na lang. Vittorio. Umupo ka. Malaki ang tiwala ko na matutulungan mo akong hanapin si Fiorella Bianchi at ang kanyang kapatid. Makakaasa kayo. Benito Segura! Benito Segura! Ano bang ginagawa mo? Kanina pa kita tinatawag. Opo, nandito na. Patawad, Don Vittorio. Ano po ba ang problema? Siya si Mr. Zacarias, isa siyang pribadong investigador. Para hanapin ang makapatid na yon. Oo. Kung ganun, kung hihingin niyo ang opinyon ko, sa tingin ko, dapat siguro pabayaan na lang natin tahimik ang lahat. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Sasamahan mo si Mr. Zacarias sa paliparan. Sabay kayong dalawa na magtatanong at mag-iimbestiga sa mga opisina. Sa bawat mesa, mga pasukan kung saan tayo nagtatanong. Pero, Don Vittorio, nag-iimbintaryo po ako. Huh? Benito, pakiusap, tama na. Sumunod ka na lang kung ayaw mong patalsikin kita. Paumanhin, sir. Meron ba kayong... kilala niyo ba si Sir? Ang pangalan niya ay Vittorio Dragone? Hindi ko siya kilala. Salamat. Gusto niyo? Ay, o salamat. Para sa inyo. Matutuwa si Tanya, hindi ba? Oh, sa tingin ko. Pero alam mo, hindi ito magiging madali para sa akin. Maaaring hindi. Nakikita ko ng reaksyon ng lola kapag nalaman niya ang tungkol dito. Pero kung sa tingin mo na ito ang tama, ay di... Pero ito ang tama. Manhid na ang mga kamay ko. Kumalma ka, Tanya. Kumalma ka. Ito ang dapat gawin ng isang lalaki, Fidel. Hahamakin ng lahat para sa kanyang anak at isang babae. Diyos ko, ano ginagawa ko sa sarili ko? Ang sama na pakiramdam ko. Ay, alam kong mas ngayon ka dapat ipagmalaki na ngayon, Lola. Ganun pa man. Diana, nasaan ka? Bakit wala ka pa? Diana!
Gayunpaman, ano? Ay, Pedro, sa tingin ko dapat mo itong pag-isipan na mabuti. Dahil alam kong kailangan mo ang iyong anak at ito ang kailangan mong gawin. Pero ang pilitin mo ang iyong sarili na makisama sa kanya. Sa tingin ko, hindi ito ang gusto mong gawin. Gagawin ko kung kailangan. Kaya bilisan mo. Gusto ko ngayong gabi malaman niya na magkakasama na kami. At ng aming anak. Diana! Ikaw ang dapat na tumawag kay Pedro, Diana! Sabihin mo na natatakot ako! Diana, nasaan ka? Diana! Ah! Ah! Diana! Kumalma ka, Tanya. Kumalma ka. Magiging maayos ang lahat. Maayos ang lahat. Hindi. Kailangan lumabas ako. Magagalit si Pedro dahil ayaw niyang manigarilyo ako sa loob ng bahay. Puting kalapate, puting kalapate. Ay, sana katulad mo ko. Lumilipad. Lumilipad kahit saan mo gusto. At sumama kay Pedro. Anong ginagawa mo dyan? Halika, mahuhulog ka. Halika, puting kalapate. Halika. Halika. Ililigtas kita. Halika. Halika! Mi piace questa città. Maraming lugar na parang nasa Italia. Hindi ba? Tama. Ang gusto ko dito ay ang park na malapit sa tirahan natin. Isa pa, makakabuti to para sa iyong puso. At merong sariwang hangin, maraming aso, maraming cotton candies. Bakit kaya maraming tao sa lugar niyo yun? Maraming tao sa harap ng building. Hindi ko alam kung bakit pero gusto mo bang umikot ako para wala makakita ng pagpasok mo? Hindi Fidel. Parang may hindi magandang nangyari. Grabe namang nangyari dyan. Kawawa naman. Uy, Siguro ambulansya o kahit na ano. Hindi ko alam. Pero parang nahulog siya mula sa kanyang kwarto. Siya ba yung artista noon sa walang kwentang palabas? Oo siya, walang suot. Hindi ko alam. Tagabukas lang ako ng pinto dito. Sinabi nang wala akong alam. Oo, siya yung karelasyon ng isang soccer player na halos masira ang kanilang pagsasama, hindi ba? Yung soccer player kaya yung pumatay? Hindi siguro. Nakita ko siya sa taas at mukhang nagpakamatay siya. magkakaanak tayo. At sana matanggap mo kaming dalawa. Dahil mamamatay ako sa lungkot kung iiwan mo kaming dalawa, Pedro. Wala ba siyang kahit na anong sulat sa kanyang diary? Diary? Anong diary? Wala kami nakitang diary sa bahay niya. Puntahan mo na ngayon si Pedro. Kailangan na namin mag-usap. Sige ho. Ay, Parawan niyo, tulungan niyo kami! Kailangan ko kayo! Gianna, gumising ka.